Ang lahat ng blacksmith ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Sa isip-isip ng isang blacksmith na ito ang personal forge ng Majesty. Ang cool, sinasabi ni Khan na medyo mabigat ang Insane Dragon Orb na ito. Maaari lamang itong i-refine gamit ang mga advanced technique at isang magandang tagal na oras. Insane Dragon Orb, dahil sa mga epekto ng magulong abnormal na katangian na rampage, kapag natunaw kasama ng iba pang mga mineral, pinalalakas nito ang mga likas na katangian ng mga mineral na iyon. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nakipag-ugnayan sa mineral na ito, nawawala ang kanilang katinoan. Kaya, hindi lang sinuman ang makakapag-refine nito. Kailangan ng matinding pag-iingat kapag hinahawakan ito. Sa isip-isip ni Greed na alam niyang maaasahan niya si Khan. Ang isang advanced blacksmith ang maaapektuhan ng rampage na ito, pero madali niya itong nahahandle dahil master blacksmith siya. Sinasabi ni Greed na makinig silang lahat, ang mga orbs na ito ay manina mula sa pugad ng Insane Dragon ni Vartans. Nagulat naman ang lahat ng mga blacksmith sa sinabi ni Greed, at sinasabi nila na ito ay mula sa pugad ng dragon. Insane Dragon Iron, dahil sa Train of Chaos, pro-life ration, dumodoble ito tuwing 10 araw. Ang katigasan nito ay katumbas ng Black Iron, ngunit ang karibal nito sa pag-refine ay ilang beses na mas mataas. Sinasabi ni Khan na ang Insane Dragon Iron ay maaaring i-duplicate ito ng walang katapusan. Nagulat naman dito ang isang blacksmith at sinasabi nito na ito ay walang katapusan. Hindi na sila mag-aalala tungkol sa mga resources. Sinasabi ni Greed na kung ay poproseso nila ito sa isang tool, hindi nila magagamit ito, dahil doble ang laki nito sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, kayang pigilan ito ng Insane Dragon Stone. Siguraduhin nilang tandaan ito. Insane Dragon Stone. Dahil sa magulong katangian ng suppression, ang katigasan nito ay napakababa, ngunit kapag natunaw kasama ng iba pang mga mineral, ito ay nagpapakita ng kakayahang burahin ang mga mineral na likas na katangian. At batid pa ni Greed na sila ang gagawa ng grid set, gamit ang mga mineral na ito mula ngayon. At sila ang lakas ng Overgeared Kingdom, kaya siguraduhin nilang ibigay ang lahat. Sumisigaw sila at sinasabi nila na sumunod sila sa utos ng hari. Sa isip-isip ni Greed na 15 araw pagkatapos ipatawag ang mga blacksmith. Bukod kay Khan, Smith, at Lecter, binigay niya ang kanyang affection sa iba pang 22 na blacksmith na maaaring lumikha ng grade set. Sa pamamagitan nito, wala siyang duda na sila ang magiging pinakadakilang bansa sa kanlurang kontinente, ngunit ang problema ngayon ay siya. Kahit ang kanyang survival ability ay tumaas ng husto, dahil sa First King title, ang kanyang offensive power ay masyadong nakadepende sa God's command. Ito ang mga buto at leather ni Belial na natira, pagkatapos gawin ng mga regalo para sa mga founding member ng kaharian. Kailangan niya na ngayon ng bagong armas at mas mataas na performance na korona. At bagamat 7 lamang ito, mayroon siyang Insane Dragon Orbs, na maaaring magpalakas ng mga katangian ng mineral. Sa pamamagitan nito, maaari niyang palakasin ang init at demonic energy sa loob ng mga buto at sa leather. Dahil ang Overgeared Kingdom ay isang mahina pa na bansa, kailangan nilang magpakita ng kahangahangang anyo, para hindi sila murahin ng iba. Kaya sa pagkakataong ito, gagawa siya ng isang demonic sword at corona. Hinding-hindi nila hahamakin ang Overgeared King na may ganitong demonic appearance. Isang crimson gem sa gitna ng espada, na kumakatawan sa isang mata na may hugis sa hawakan, na parang nakakatakot na paniki. At isang korona na may tinik, sinasabi ni Khan na aking kamahalan, ang Insane Dragon Iron at Insane Dragon Stone ay kailangang tunawin sa 2:1 ratio para maging malayong magamit. Maaaring dumami ang Insane Dragon Iron, ngunit paano naman ang Insane Dragon Stone? Sinasabi ni Greed na sabi niya sa kanya na makakapagpahinga siya ng kaunti kapag wala silang duty. Sinasabi ni Khan na matagal na sila magkaibigan, at pinahahalagahan niya ang damdamin, ngunit ang makasama ang isang taong iginagalang niya ay higit pa sa sapat para sa kanya. Nagbuntong hininga si Greed, at sinasabi nito na kinailangan niya rin itong pag-isipan ng husto. Nagpadala na sila ng mga Monero, kaya dapat okay lang sa ngayon, pero kapag naubusan na sila ng Insane Dragon Stone, hindi ito makakatulong, kailangan nilang lumukso sa ibang mineral. Napatingin si Khan sa martilyo at anvil, at sinasabi nito na paano kung gumawa sila ng martilyo at anvil, gamit ang Insane Dragon Stone. Wala bang pagkakataon na ang mga katangian ng mineral ay maaaring ilipat sa mga kasangkapan?
Sa isip-isip ni Grid na gumamit ng kasangkapan na nagtataglay ng katangian ng pagsupil upang sugpuin ang paglaganap ng Insane Dragon Iron. Ito ay isang simpleng teorya, ngunit, sumisigaw at biglang nalang nagpasalamat si Grid kay Khan. At sa isip-isip nito na ito ay maaaring ang tanging paraan, upang makontrol ang walang katapusan na pagdoble ng Insane Dragon Iron. Si Khan ay isang espesyal na NPC na maaaring lumago kasama ang manlalaro at maliwanagan sila. Sinasabi ni Grid na alam niyang maaasahan niya siya, Khan. Subukan nila ito agad, sa isip-isip ni Grid na dahil ang Insane Dragon Stone ay may mababang tigas, ang pagdaragdag ng ilang itim na bakal ay gagawin itong mas matibay, na nagpapahintulot na ito ay gawing martilyo at anvil. Khan, kung wala siya ngayon, sinasabi ng system na matagumpay na nabuo ang item. Black Insane Dragon Hammer, Rank, Epic, Black Insane Dragon Anvil. Rank, Epic, dahil ito ay ginawa gamit ang itim na bakal, ito ay sapat na matibay upang i-refine ang karamihan sa mga mineral. Gayunpaman dahil naglalaman ito ng malaking halaga ng Insane Dragon Stone, ang suppression na katangian ay may mataas na pagkakataon na mabura ang mga likas na katangian ng mga mineral. Sinasabi ni Grid na yes, matagumpay na nailipat sa kagamitan ang katangian ng suppression, gaya ng inaasahan ni Khan. At kung i-refine nila ang Insane Dragon Iron Helmet gamit ang mga kagamitan na ito. Sinasabi ng system na nabigong sugpuin ang property ng Insane Dragon Iron. Sinasabi ni Grid na baka pwede nila gamitin kung doble ang laki ng ulo nila. At batid ni Khan na hindi, ito ay isang ganap na kabiguan. Sinasabi ni Grid na wala na ba talagang paraan para sugpuin ang pagdami, at batid ni Khan na kung ganoon, subukan nilang gamitin ang Insane Dragon Orb, imbes na Black Iron. Gamit ang katangian ng Rampage ng Insane Dragon Orb, maaari nilang palakasin ang katangian ng suppression ng Insane Dragon Stone, sinasabi ni Grid na yun lang, Khan, ang galing niya talaga, ilagay nila ang ilan sa mga orbs at subukang muli, umabot na ulit sila ng umaga, Insane Dragon Hammer. Rank, Unique, Insane Dragon Anvil, Rank, Unique, dahil ito ay ginawa gamit ang isang Insane Dragon Orb, ito ay sapat na matibay upang i-refine ang karamihan sa mga mineral ng walang issue. Ang suppression na katangian ng Insane Dragon Stone ay nakipag-ugnay sa Rampage na katangian ng Insane Dragon Orb, na nagre-resulta sa isang amplified na estado. Bilang isang resulta, ang mga likas na katangian ng anumang mineral ay walang kondisyon na nabubura. Sinasabi ni Grid na holy crab, sa pinalakas na epekto ng suppression, maaari nitong burahin ng walang kondisyon ang anumang mga katangian. Tama ang teorya niya, Khan, dapat na silang makagawa ng mga bagay na walang hanggan. Sinasabi ni Khan na ito ay maswerte, ngunit kung kailangan nila ng isang buong orb bawat set, maaari silang gumawa ng 7 set sa pinakamaraming. Kulang ito, pero dahil 20 lang ang manggagawa nila dito, dapat sapat na yun sa ngayon. Sinasabi ni Grid na totoo yan, plano niya ring gamitin ang isa sa mga orbs para sa kanyang demonic sword, para makagawa lang sila ng 6 na set. Ginagawa niya ang kanyang personal na proyekto at malapit nang ipadala si Lecter sa Riden. Sinasabi ni Khan na susubukan nila makuha ang pinakamahusay na paggamit sa 6 na set. At batid ni Grid na oo, ipapaubaya niya sa kanya ang manager role Khan. Siguraduhin niya na pangalagaan ang kanyang kalusugan habang nagtatrabaho. At ingatan niya si Smith, sa isip-isip ni Grid na walang hanggang Insane Dragon Iron, martilyo at anvils upang suppress ang katangian, at ang mga advanced blacksmith na kayang mag-mass produce ng Grid set. Ngayong tapos na ang lahat ng prep work, dapat niyang kausapin si Lowell at ilabas ang high-difficulty chain quests. Walang katapusan na paggawa ng Grid set, yan ang magiging pinakadakilang competitive edge nila. Sinasabi ng system na ang pambansang pakikipagsapalaran para sa Homeland, na binubuo ng kabuuang 21 yugto, ay nilikha. Walang limitasyon sa oras, at maaari itong iwanan sa kalagitnaan. Para sa Homeland 1, alisin ng halimaw o hindi autorisadong organisasyon na nagbabanta sa seguridad ng Overgeared Kingdom. Quest Reward, Experience at Gold, para sa Homeland 2. Magambag ng isang tiyak na halaga ng mga mapagkukunan na nakuha sa pamamagitan ng pangangaso o paggawa sa kaharian, o pagbili ng isang tiyak na dami ng mga kalakal mula sa mga pambansang tindahan. Quest Reward, Experience at Gold, para sa Homeland 3. Magbigay ng mga request mula sa mga tao ng Reinhardt upang sila ay mamuhay ng mas magandang buhay. Quest Reward, Mass-Produced Grade Weapon, may nagsasalita at sinasabi nito na narito na ang mga chain quest.
Ang reward ay ang grade set, tingnan niya ng mabuti. Ang difficulty ng quest na ito ay para sa level 180 pataas. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, at sinasabi nito na mayroon 21 stages din. Kung ang mga naunang quest ay nasa ganitong kahirapan, 1/10 lamang ng populasyon ng kahariang ito ang makakakumpleto sa mga quest. At batid ng babae na ngunit ang reward ay ang precious grade set. Ito ay isang unique quest na hindi niya makukuha kahit saan pa. Magiging tanga siya kung hindi man lang ito subukan. Isang 21-stage chain quest na nagbibigay ng isang item, at ito ay ginawa ng legendary blacksmith sa bawat 3 yugto. Ito ang mga quest na direktang nakatali sa paglago ng pambansang kapangyarihan ng Overgeared Kingdom. Ang chain quest ng Overgeared Kingdom ay agad na naging isang sensasyon, na mabilis na nagpapabilis sa pagdagsa ng mga manlalaro. Ito ay nangangahulugan na ang Overgeared Kingdom ay malapit nang magkaroon ng lakas na maihahambing sa mga NPC na bansa. Ang lahat ng ito ay isang maliit na nakatagong piraso ng kasaysayan, na nagpapatunay na minsang minaliit bilang overgeared. Sa huli, ipinakita sa mundo na ang kanyang pinakadakilang lakas ang nagbigay daan sa kanya na tumayo sa siwang ng mundo. Ang mismong taong nagbigay inspirasyon sa marami na mangarap na maging susunod na Shin Yangwo o pangalawang grade. Ay hindi pa napagtanto na mayroon pang isa pang revolusyonaryong paraan upang gamitin ang Insane Dragon Iron. Sa isip-isip ni Grid na walang katapusang produksyon sa pamamagitan ng walang katapusang mga mapagkukunan, ito ay isang mahusay na tagumpay. Bagamat maaaring mahirap sa ngayon, kapag lumago pa sila, maaari nilang madaig ang Saharan Empire. Actually, maging totoo sila, dahil karamihan sa mga blacksmith na ranker ay kaanib sa imperyo, karamihan sa manpower at mga resources ay puro doon. Ngayong hari na siya, kailangan niyang maging mas maingat pagdating sa pagtatasa ng lakas ng imperyo. Mula sa narinig niya, iniisip pa rin ng imperyo na sila ay isang uri ng maliit na daga. Kahit masakit sa kanyang pride, ito ay nagbibigay sa kanyang kaharian at sa kanyang pagkakataon na palakasin ang kanilang lakas. May mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanya kahit saan, kaya kailangan niyang pagandahin ang sarili niya sa pamamagitan ng paglikha ng demonic sword na ginawa gamit ang mga nahulog ni Belial. Narinig niya na ang solo number knight ng Empire ay napakalakas. Kaya daw nilang Daijin kahit si Kraugle, hindi niya pa sila nakaharap kahit isang beses. May natutulog na nagsasalita at sinasabi nito na ang pangalan niya ay Raydorn. Ipinagmamalaking niya ang solo number knight ng imperyo. Nasa ilalim siya, may dumating at sinasabi nito na nandito pala siya Majesty. Galit na sinasabi nito na wala na bang panahon na magpahinga. Ito pala si Stick at tinatanong nito kung kamusta na ang academy. Stick's principal of the Overgeared Academy, sa isip-isip ni Stick na hindi niya akalain na may lalagay ang isang great sage sa posisyon ng punong guro. At higit pa dyan, hindi niya akalain na parang mas lumago pa si Greed. Ngunit hindi niya kayang tumayo na lang at panoorin ang paggala ng kanyang tagapagligtas, ang tanging pag-asa na masira ang sumpa ni Bane. Sinasabi ni Stick na habang nag-review siya ng mga records ng Fallen Ethnal, bigla niyang naalala ang isang impormasyon, kaya nandito siya. Simula nang mamatay ang dakilang demonyo na si Belial, pinagmamasdan niya ang kanyang landas. Ngunit nahirapan siya sa limitasyon sa bilang ng blueprint na maaari niyang gawin, hindi ba? Sa isip-isip ni Grid na pati ang 200 na personal niyang nakuha o ginawa, ang kabuuang koleksyon niya ng mga blueprint ay may bilang na 280. Nakuha ng kanyang mga nasasakupan ang karamihan nito, ngunit ang pag-aaral ng kahit 2,000 sa kanyang sarili ay isang imposibleng gawain. Gayunpaman, habang pinag-iisipan ang disenyo ng korona, napagtanto niya na higit sa kalahati ng mga ito ay mga blueprint ng sandata at baluti. Maliban sa Holy Light Crown, na lubos niyang nauunawaan, hindi siya makagawa ng tela o korona. Para magtanong siya ng ganoong tanong habang sinusubukan niyang isave ang bawat paggamit ng creation. Dapat ito ay isang quest, sinasabi ni Stick na siya ay tinatawag na Great Sage dahil mayroon siyang napakalawak na kaalaman. May lumabas na notification at ito ang New Blueprint Collection 1. Type, Class Advancement Quest, natutunan mo ang mga teknik ni Pagma sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, kaya sa kabila ng iyong husay, kulang pa rin ang iyong pangkalahatang kaalaman. Upang palawakin ang pundasyon ng iyong blacksmithing, dapat kang kumuha ng iba't ibang paraan ng crafting. Sundin ang mga pahiwatig ng Great Sage upang mangolekta ng magkakaibang mga blueprint. Clear Reward, Level +2, Underwear Crafting Blueprint,
ang susunod na quest ay na-unlock. Masayang sinasabi ni Greed na tataas siya ng 2 level at isang bagong blueprint. At sa isip-isip nito na hindi pa siya nakakakuha ng class advancement quest, simula nang makuha niya ang Braham's Soul. Biglang naman napantanto ni Greed na isa pala itong underwear, at sinasabi nito na busy siya na parang nasa impyerno, pero ang gusto niyang gawin niya ay ang paggawa ng underwear. Sinasabi ni Stick na ito ay mahalaga, kahit tignan niya pa ito. Sinasabi ni Greed na kahit magkaiba ang totoong buhay, sa mundong ito, nagsisilbing takip lang ang underwear. Tingnan niya, itong underwear na suot niya sa loob ng 9 na taon ay tinatawag lang na underwear. Underwear, no effect, nakangiting sinasabi ni Stick na parang natuwa siya kanina. Pero ngayon galit siya bigla, sigurado talagang nakakaintriga ang mga tao. Galit na sinasabi ni Greed na sabi niya sa kanya na gumawa siya ng ilang underwear. Busy siya na parang nasa impyerno siya, at busy siya sa mga pambansang gawain. Sinasabi ni Stick na nakikiusap siya na huminahon siya. May klase din silang mga duwende tulad ng blacksmith at tailor. Sa mga elven tailor, mayroon silang ilang sikat na underwear meisters. Ang underwear na suot niya sa loob ng 613 na taon ay gawa niya. Dahil ito ay mahusay na maaliwalas, maaari niyang palaging panatilihin ang kanyang sarili sa mahusay na kondisyon. Gusto niya bang makita ito? Sinasabi ni Greed na putulin niya na lang yan, at batid ni Stick na ang gusto niya lang sabihin ay ang underwear na ginawa ng isang taong may pambihirang kasanayan ay maaaring maging lubos na gumagana. At syempre, tela ang materyales para sa underwear. Sinasabi ni Greed na kapag sinabi niyang gagawa siya ng underwear, ang ibig sabihin nito ay natuto siya kung paano humawak ng tela na may higit na mahusay na mga katangian. Sa isip-isip ni Greed na dahil hindi siya makahawak ng tela, kailangan niyang gawin ng hooded zip-up at Lancer's cloak gamit ang creation skill. Pero kung matututo siyang humawak ng tela, may iligtas niya ang sarili niya sa paggamit ng creation. Hindi ito binabanggit, pero ang underwear ay isang pangunahing bagay na dapat isuot ng bawat manlalaro. Kung maaari niyang bigyan ng underwear ng ilang function, na magbibigay sa kanya ng isang kalamangan ng isang buong item kaysa sa iba. Kaya niyang gumawa para kay Irene, at para kay Jessica at kay Yeredin. Ganyang inosenteng ekspresyon, masasabi niya kung paano niya tinatrato ang kanyang mga tao, ngunit tiyak na malinis ang kanyang kaluluwa. Sinasabi ni Greed na pumunta sa hilagang rehiyon kung saan namamahala si Marquis Time. Makakahanap siya ng mga pahiwatig sa paggawa ng underwear doon. Ang hilagang rehiyon, dapat ito ang lupain ng simula. Sa isip-isip ni Greed na sa pakikipagsapalaran na ito, madaragdagan rin ang kanyang kaalaman sa produksyon. Malaki ang maitutulong kapag gumawa siya ng demonic sword, sumisigaw at batid ni Greed na siya ang magiging pinakadakilang underwear master sa mundo. Sinasabi ni Stick na mangyaring panatilihin ang kanyang dignidad alang-alang sa kanyang katayuan bilang lord. Nagtataka at sinasabi ni Rabbit na tila, isang pervert ang lumitaw sa kastilyo. Tinatawag ang kanyang sarili na underwear master o something.